Magandang araw sa inyo mga ka-rider. So, kung bago pa lang sa YouTube channel ko, pa-like na rin, pa-subscribe. At papindot na rin yung notification bell para lagi kayong update sa mga bagong video ko na ina-upload araw-araw sa every week. So, ang panunuorin natin ay ang kulungan ng Russia. So, ito ay mga nasintensya na bitay, pero ang ginawa nila, ikinulong na lang ng panghabang buhay. Pero yung pangkulungan nila, hindi makatao, mas masahol pa sa hayop. So wag na natin patagalin to, panoorin na natin guys. Number ang mababasa sa kanilang lapida. Ito ang Piatak Prison na matatagpuan sa isang isla sa isang lawa sa gitna ng makapal na kagubatan ng Vologda Region. Dito nakatira ang humigit kumulang 200 sa pinakamapanganib na kriminal sa Russia. Halos lahat ay nabilanggo sa salang multiple murder. Ang mga preso na ito ay hahatulan na dapat ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa ilalim ng Soviet system. Subalit dahil sa 9 years moratorium ng death penalty, ay mabibilanggo na lamang sila ng panghabang buhay. Subalit ang mabilanggo sa Piatak Prison ay mas masahol pa sa kamatayan. Noong 1517 ay isang monasteryo ang itinatag sa isla na ito matapos na makakita ng isang misteryosong apoy si Saint Cyril ng Novosero sa isla na ito. Kaya naman pinangalanan itong Fire Island. Bagamat tinatawag itong Fairy Island o Fire Island, ay kabaligtaran naman ito ng klima sa lugar dahil ito ay napaliligiran ng ito. Kasunod ng October Revolution noong 1917 ay ginawang bilangguan ang monasteryo na ito para sa mga kalaban ng revolusyon. Noong 1930s naman at 1940s, ito ay ginawang isang penal colony para sa mga biktima ni Joseph Stalin. At nang siya ay pumano noong 1953, ito ay ginawang isang regular na bilangguan para sa mga mapanganib na kriminal. Taong 1997 ang ginawa itong pasilidad para sa mga nahatulan ng panghabang buhay na sentensya. Ang mga dulo ng isla ay napaliligiran ng dalawang matataas na pader na may barbed wire at sa bawat kanto ay may watchtowers, habang ang mga armadong gwardiya ay nagpapatrol sa perimeter kasama ang kanilang mga police dogs. Dalawa lamang ang paraan para makalabas at makapasok sa Fairy Island: ang maglakad sa makipot na tulay na gawa sa kahoy at ang prison boat. Ito ay napaliligiran ng tubig ng lawa na kilala bilang White Lake, at sa kabila ng masamang reputasyon ng isla na ito ay isa sa pinakamagandang lawa sa Russia. Kung makakaakyat ang isang preso sa dalawang matataas na pader at malalagpasan niya ang armadong bantay at ang German Shepherd, ay kinakailangan nito lumangoy sa napakalamig at nagyayelong lawa. Tiyak na hindi pa man nakakalayo ay maninigas na ang sino mang magtatanggang tumakas. Kung dadaan naman sila sa wooden bridge ay madali itong makikita ng bantay sa watchtowers, at kung suswertehin naman sila na malagpasan ito, ay kinakailangan nila maglakbay ng ilang kilometro sa napakatinding klima. Kaya naman ang tumakas sa Piatak Prison ay tila imposible para sa mga preso. Psychological na parusa ang naisip ng Prison Authority para sa mga bilanggo rito sa pamamagitan ng malupit na isolation. Pagkarating pa lamang ng mga preso ay ilalagay ito sa isang maliit na selda kasamang ibang inmates. Dito ay walang TV at kahit ang libro ay bawal. Sa umaga ay tinatanggal ang kanilang higaan kung saan ay mapipilitan silang tumayo sa buong araw. Kung makakaupo man ay sa isang maliit na kahoy lamang na may ilang pulgada ang nipis. Ang mga lumalabag sa patakaran sa loob ng Piatak Prison, katulad ng mga pasaway, ay makakatikim ng parusa kung saan ay ilalagay sila sa isang maliit at madilim na bartulina sa loob ng 15 araw, at wala itong ibang makikita kundi ang kadiliman. Mababasa sa bakal na pintuan ng selda ang mga impormasyon ng preso, katulad ng kanilang kaso at maging ang mga personal na impormasyon. Ang bawat furniture sa bilangguan na ito ay nakasecure sa floor para maiwasang magamit ito ng mga preso sa mga kaguluhan. 24/7 silang namomonitor ng mga bantay sa pamamagitan ng CCTV camera. Ang mabilanggo sa Piatak Prison ay higit pa sa death penalty dahil araw-araw nilang natitikman ang kaparusahan sa mga krimen na kanilang ginawa hanggang sa sila ay mamatay. Araw-araw silang kinakausap ng mga psychiatrist para kanilang pagsisihan ang nagawa nilang kasalanan. Maaari silang mag-apply ng parole kung malalagpasan nila ang 25 years na may mabuting pag-uugali sa loob ng kulungan. Sila ay susuriin ng doktor kung sila ba ay physically at mentally normal,
Kaya naman gaano man kalala ang kanilang nagawang krimen, ay may tsansa pa rin silang makalabas ng kulungan. Subalit ang tsansa na ito ay napakaliit dahil sa kasaysayan ng Piatak Prison ay wala pang nakalayang bilanggo. Ang iba ay umabot na ng halos 3 dekada, subalit hindi pa rin sila nabibigyan ng parol. Si Livanov ay naniniwala na siya ang kauna-unahang preso na makakalaya sa bilangguan na ito. Si Livanov ay isang kriminal na nasentensyahan ng 4 na taong pagkakabilanggo dahil sa nagawa niyang sexual assault nung siya ay 17 taong gulang. Nung siya ay nakalaya ay muli siyang nanggasa at di pa siya nakontento dahil brutal niyang tinapos ang 21 taong gulang na babae. Ayon sa psychiatric evaluation na isinagawa ng mga doktor, ay nakumpirma na nasa maayos na pag-iisip itong si Livanov, kaya naman siya ay nahatulan ng 23 taon na pagkakabilanggo. Subalit marihing sinabi ni Livanov na siya ay may diferensya sa pag-iisip, kaya naman hindi niya naiintindihan ang kanyang mga nagawa. Matapos ang refiling ng kaso ay na-upgrade ang kanyang hatol mula sa 23 taon ay naging panghabang buhay ang kanyang pagkakabilanggo. Kaya naman siya ay dinala sa Piatak Prison. Napakalupit ng kulungan na ito dahil maging ang abo ng mga namayapang kriminal ay hindi maaaring iuwi ng kanilang pamilya. Kanina ay nabanggit ko na 2 lamang ang paraan para makalabas sa isla na ito, ang bangka at ang wooden bridge. Subalit meron pang isang paraan para makalabas ng isla. Ito ay ang pumasok sa body bag. Kapag ang isang preso ay pinawian ng buhay, ay dinadala ang katawan nito sa kalapit na isla para ilibing. 1 o 2 gwardiya lamang ang maaaring maghatid rito at hindi rin pinapayagan ng ibang mga preso na makilibing. Walang pangalan o pagkakakilanlan ang mababasa sa lapida maliban sa kanilang serial number. Maliit lamang ang Piatak Prison pero may factory sa loob nito kung saan ay maaaring makapagtrabaho ang mababait at hindi pasaway na preso. Ang factory ay karaniwang nagtatahi ng mga life jackets at mga damit para sa isang pribadong kumpanya sa Moscow. Dito ay maaari silang kumita ng $100 bawat buwan. Ito ay napakaliit na halaga subalit maaari silang makakuha rito ng remission point at umaasa na mababawasan ang kanilang sentensya. Ang mga preso ay isang beses lamang maaaring maligo sa isang linggo. 4 na tao lamang ang maaaring mag-shower ng sabay-sabay at dito lamang sila nagkakaroon ng kaunting privacy dahil hindi ito na mamonitor. Dahil sa malayong lokasyon ng isla, tinapay at sopas ang pagkain ng mga preso dito 3 beses sa isang araw at hinahayaan ng mga officers ang ilang preso na hindi malala ang kaso na magluto ng kanilang makakain. Para maiwasang mapahamak ang mga gwardya at magkaroon ng kaguluhan, ay sa mismong selda na kumakain ang mga preso. Kapag ang isang preso ay nagpakita ng magandang pag-uugali ay bibigyan ito ng pagkakataong makapag-relax sa isang maliit na open-air courtyard na napaliligiran ng bricks at nababalot naman ng barbed wire ang itaas na bahagi nito. Dito ay maaari silang makapaglakad-lakad ng ilang oras at ito ang pinakamasayang araw ng mga preso dahil sa mga oras na ito lamang nila matatanaw ang maliit na bahagi ng ulap sa labas at dito lang din sila makakalanghap ng sariwang hangin galing sa labas. Sa unang 10 taong pagkakabilanggo ay mabibigyan sila ng pagkakataong madalaw ng kanilang mga mahal sa buhay at ito ay 2 beses lamang bawat taon at maaari lamang itong tumagal ng 2 oras. Makalipas ang 10 taon ay maaaring makasama ng preso ang kanilang mahal sa buhay sa loob ng 3 araw. 1 beses kada taon, bibigyan sila ng pribadong kwarto para sa kanilang bisita. Ito ay kumpleto ng mga kagamitan sa kusina at may magkahiwalay na bathroom. Subalit ang ganitong opportunity ay ibinibigay lamang sa mga preso na nagpakita ng mabuting pag-uugali. Ang nakakalungkot ay bago pa man sila mabigyan ng ganitong opportunity, ay wala na ang lahat ng kontak nila sa kanilang pamilya. Dahil sa lawak ng teritoryo ng Russia, karamihan sa mga pamilya ng preso ay kinakailangang bumiyahe ng ilang araw para marating ang Piatak Prison. Kung kaya tila mas pinipili na lamang ng mga ito, nakalimutan na lang sila. Kapag ang isang preso ay dinala sa Piatak, ay ginugugol na lamang nila ang kanilang oras na mag-isa. Kaya naman depresyon at kalungkutan ang pinakakalaban nila.
Ang masalimuot na buhay sa piyatak ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang bawat oras ay ginugugol nila sa madilim na silid at ang paraan para makalabas ay ang kamatayan. Ikaw kaibigan, sang-ayon ka ba na ganito ang gawing kaparusahan sa matitinding kriminal? O naniniwala ka na maaari pa silang bigyan ng pag-asa para makapagbagong buhay? Comment mo naman ang opinion mo dyan sa comment section at isa-isa naming babasahin yan. Yan lamang kaibigan, maraming salamat sa panonood.